Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Naglipat na ako ng mga kiti. Ito ay 19 days na nila ngayon at galing sila doon sa double wall na brooder. Ngayon, nilipat ko na sila dito sa medyo open ang paligid. Pero sinaraduhan ko muna yung dalawang side. At itong dalawang side ay open at saka syempre ang ventilation pa rin nila ay manggagaling din sa baba dahil dun sa itong screen na tapakan nila ay open lang. Chick booster pa rin ang pagkain nila. At 21 days matatapos na sila sa chick booster kaya mag-i-introduce na ako sa kanila bukas ng chick starter para hindi sila manibago. Napakasisigla, di ba? I-share ko sa inyo yung timbang grams per head per day dito sa chick booster aids nila. Kasi tatlong stage yan, di ba? Chick booster aids, tapos yung starter aids, grower aids. Week by week ang gagamitin natin. Kasi nakakalito, ako mismo nalilito ako dun sa 1 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 21 days, mga ganun ba? So nakakalito. Pakainin mo ng chick booster ang kiti mo, first week from day 1, 3 grams per head per day. And then, sunod na linggo, pakainin mo naman ng 9 grams per head per day. And then next, 15 grams per head per day. And then next, 20 grams per head per day. Yun yung last na grams. Yun yung last na timbang ng chick booster na ipapakain mo sa kanila. Actually, ang chick booster ay 28 days. Yung kung bibilangin mo ng 1 to 7 days hanggang 28 days. And then, sunod ay starter. Pero, sa susunod na video, yun ang i-discuss ko. Kasi alam nyo, yung ginawa kong video noon, mula doon sa day 1 hanggang doon sa 91 days, diniscuss ko yun. Paghiwa-hiwalayin ko yung pagpapakain sa chick booster, sa chick starter, at chicken grower, para madaling maintindihan at siguradong maikli lang. At least nakita nyo ng mga kiti na napapakain ng purong chick booster na hindi hinaluan ng lumipad. Purong chick booster na hindi hinaluan ng binlid o kaya corn grits ay napakasisigla at napakalulusog. Para dun sa mga bagong farmers, huwag nyong titipirin ang pagpapakain sa mga kiti nyo ng chick booster. Kasi naman, ang liit-liit lang naman ng kakainin nila. Kung may 100 heads kang kiti, dun sa 3 grams per head per day, ilan lang mapapakain mo sa kanila sa buong maghapon? 300 grams, di ba? Tapos, pagka 9 grams, 900 grams lang. Kasi 100 heads times 0.009 equals 900 grams. Tapos, doon sa 15 grams, 1.5 kilos. And then, doon sa 20 grams per head per day, kung 100 heads, 2 kilos. O, yun lang ang mapapakain mo maghapon. Diba? So, napakatipid. Kaya hindi na kailangang haluan mo ng binlid or corn grits or yung mga pinong-pinong yellow corn. Para sa mga bagong farmers na hindi pa nakakaalam kung paano computein ang grams per head per day, no? Siyempre, kung 3 grams times 100 heads, paano nyo i-compute doon sa calculator yon? O edi 0.003 times 100 equals 300 grams. Yung 9 grams per head per day times 100 heads, edi 0.009 times 100, kaya 900 grams. Tapos yung 15 grams per head per day, 0.015 times 100 heads equals 1.5 kilos. Yung 20 grams naman, 0.02 times 100 equals 2 kilos. Kaya ko sinasabi ito, no? Kasi meron talaga yung hindi pa marunong mag-compute ng grams per head per day. Kasi yung decimal, di ba? Meron yung mga hindi nakakaalam. Eh baka mamaya, pag 3 grams, 0.03 ang gagawin, di 30 grams na yon times 100, di ba? 3 kilos na yung nailagay mo. Di ba? Kaya, maiging sabihin ko na lang din para at least yung mga hindi nakakaalam ay alam na. So, kung susumahin mo ang gastos mo doon sa isang araw, doon sa 100 heads, ay ganito lang. 40 pesos times 300 grams is 12 pesos. Times 7 days is 84 pesos. Yun ang kakainin lang nila ng isang buong linggo. So,
So next, yung 900 grams naman. Magkano ang gastos mo sa buong linggo? Kasi araw-araw kang gagastos ng 36 pesos dahil 900 grams times 40 pesos is 36 pesos. Times 7 days equals 252 pesos. Yun lang ang gastos mo sa susunod na linggo mo ng pagpapakain sa 100 chicks. Para naman doon sa 1.5 kilos per day. Bale, gumagastos ka doon ng 60 pesos lang kasi 1.5 kilos times 40 pesos equals 60 pesos a day. Times 7 days equals 420. Yun lang ang gastos mo doon sa susunod na linggo. At yung last week na pakakainin mo sila ng chick booster ay gagastos ka lang ng 80 pesos per day. Kung 7 araw mo sila pakakainin, 560 pesos ang gagastusin mo lang. So magkano lang lahat yung nagastos mo sa pagpapakain ng chick booster sa kanila? 100 heads na kitty. Bale, yung first week, di ba, 84 pesos. O plus yung second week is 252 pesos. Yung third week, gagastos ka ng 420 pesos. Yung last week, nakakain sila ng chick booster, gagastos ka ng 560 pesos. Ang magagastos mo lang sa kabuuan na pinakain mo sila ng chick booster lang ha, chick booster lang ito, ay 1,316. So, tandaan nyo palagi na pagka from day old hanggang dun sa last day, yung 28 days or yung katapusan, no, ay chick booster ang ipapakain ninyo. At makikita nyo napakasisigla ng mga kitty nyo, malulusog, pati likod nila malulusog, o hindi nyo makikitang nakatulis. At masisigla sila. Hindi kayo mamumroblema. Sana may natutunan na naman kayo sa video ito. At salamat sa inyong lahat na pabalik-balik. At salamat sa mga nanonood at nanonood pa hanggang ngayon dun sa mga previous videos ko. Thank you sa inyong lahat. At yung mga bago dito sa channel ko, sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At yung mga sharer, salamat pa rin sa inyo kasi ang sipag-sipag nyo talagang mag-share ng video ko at saka yung channel ko. Thank you so much. Kahit dun sa mga nagko-comment, salamat kasi nagkaka-interest kayo sa mga topic ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.